Ang pinakamasakit na gutom ay hindi palaging ang gutom sa tiyan. Minsan, ang pinakamasakit ay ang pagkagutom sa dignidad, sa nakikita, sa pakiramdam na may halaga ka pa rin, kahit na dinadaanan ka ng buong mundo na parang invisible ka. At sa nakakabinging katahimikan na ito, nagkaroon ng lakas ng loob ang isang batang babae sa kalye na magtanong ng isang tanong na nagpalamig sa isang buong restaurant. Pwede ba akong maghugas ng pinggan para makakain ako ng natira? Ito ay hindi lamang isang nakakabagbag damdaming kwento, isa itong salamin. Isang paalala na sa likod ng bawat nawalang sulyap sa bangketa ay maaaring may isang tao na kailangan lang ng pagkakataon, isang kilos ng pagmamahal, isang spark ng empatiya upang magsimulang muli. Nang marinig ng may-ari ng restaurant ang pariralang iyon, maaaring hindi niya ito pinansin, ngunit pinili niyang gawin ang hindi maiisip, at iyon mismo ang nagpabago sa lahat para sa kanya at para rin sa kanya. Humanda sa pagkikita ng isa sa mga iyon mga kwentong nakakaantig sa puso, ngunit iyon din ay sundutin ang kaluluwa dahil sa huli, marahil ang tanong ay hindi kung ano ang gagawin mo sa lugar ni Otavio, ngunit kung magkakaroon ka ba ng sensitivity upang makita kung ano ang binabalewala ng marami araw-araw. Sabay tayo? Isa na namang ordinaryong araw sa restaurant. Puno ang mga mesa, kumakalat ang mga pilak, mabango ang hangin. Hanggang sa isang babaeng kalye, marumi, payat at may matitigas na mga mata sa kabila ng kanyang gutom, ang lumakad sa pintuan at nagpatigil sa mundo. Pwede ba akong maghugas ng pinggan para makakain ako ng natira? Ang simple at mapurol na parirala ay nahulog na parang kidlat sa gitna ng tawanan at usapan. Ang iba ay napalunok ng husto, ang iba naman ay natatawa ng awkward, ngunit walang makapagpanggap na hindi nila narinig. Narito ang higit pa sa isang nagugutom na bata. Narito ang isang tahimik na sigaw ng dignidad na sinusubukang mabuhay sa gitna ng kawalang interes. Ito ay ang uri ng kapanapanabik na kwento na walang umaasa na makakakita ng live, ngunit ibinubunyag nito ang lahat. Ang gutom, ang pagwawalang bahala, ang agwat sa pagitan ng mga may sobra at sa mga walang sapat na hiling. At sa sandaling iyon, ang restaurant ay tumigil sa pagiging isang lugar upang kumain lamang. Ito ay naging isang yugto. Ang batang babae na ang pangalan ay malalaman natin mamaya ang kanyang hindi na mamalimos. Nag-alok siya ng trabaho kapalit ng mga scrap. Ito ay hindi lamang pagkakaisa, ito ay isang sigaw para sa pagliligtas ng dignidad, para sa isa pagkakataong magsimulang muli. At alam mo ba kung ano ang pinaka nakakainis? Napagtatanto nito na marahil sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi na natin pinansin ang maraming kahilingang tulad nito na nagkukunwari bilang mababang tingin at mahabang katahimikan. Habang ang mga mata ng lahat ay nabaling kay Lia, walang inaasahan na may kikilos. Ngunit mula sa likod ng restaurant, si Otavio ang may-ari ay tumayo ng walang sinasabi. Sa matatag na mga hakbang, tumawid siya sa silid ng tahimik, tumingin sa batang babae, at sa isang simpleng ngunit malakas na kilos, sinabi, "Dalhan mo siya ng plato," katulad ng nasa table 3. At kaya, nang walang mga talumpati, ginawa niya ang hindi maiisip. Ang epekto ay kaagad. Nagkatubili ang waiter, nagbulungan ng mga customer. Kung tutuusin, mas komportable na magpanggap na wala ang dalaga. Ngunit pinili ni Otavio empatiya sa halip na etiketa, a royal generosity sa halip na hitsura. Sa mundong nakasanayan ng ilihis ang mukha, naglakas loob siyang tumingin ng diretso sa mata at binago nito ang lahat. Isang buong restaurant ang inilagay sa harap ng salamin. Ang tahimik na kilos na iyon ay higit pa sa isang gawa ng kabaitan. Ito ay isang pahayag. Isang paalala na ang restaurant maaaring maghatid ng higit pa sa pagkain. Maaari itong mag-alok pagkain at pakikiramay. Ay maaaring maging isang puwang para sa pagtatagpo at hindi para sa pagbubukod. Walang ginawang pabor si Otavio. Nasira niya ang isang ikot.
At tulad ng bawat break sa isang pattern, ito ay hindi komportable, pero nakaka-inspire din. Dahan-dahang umupo si Leah na halos hindi makapaniwala. Dumating ang plato na puno, mabango, makulay, kanin, beans, steak na may mga sibuyas, fries, salad at isang baso ng juice. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay na parang magdadasal, ngunit huminga lang siya ng malalim at nagsimulang kumain. Ang bawat kagat ay isang labanan na napanalunan, isang piraso ng buhay ang ibinalik, at walang sinuman ang makatingin sa malayo. May nakakita doon a babaeng kalye. Ang iba, isang manghihimasok. Ngunit nakita ni Otavio ang sangkatauhan. Nakita ko ang isang tao na karapat-dapat na naroroon gaya ng sinumang kliyente na nakasuit. Tahimik niya itong pinagmamasdan na para bang napagdaanan na niya ang isang katulad na bagay. Dahil iyon, pagkakaisa sa mga nakakaunawa, sa mga nakakakilala sa sarili nilang sakit sa mata ng iba. Nahati ang kwarto, may nagbulungan, ang iba naman ay napalingon. Ngunit nagpatuloy si Leah sa pagkain, matatag, walang kawalan ng pag-asa, tanging pag-iingat. Ito ay isang kapanapanabik na kwento nangyayari sa harap ng lahat. Isang gutom na bata ang pinapakain. Oo, pero higit sa lahat, iginagalang siya. At iyon, aking kaibigan, ay nagpapakain ng higit pa kaysa sa katawan. Nang matapos si Leah sa pagkain, nilinis niya ang kanyang plato na mukhang may alam sa halaga ng bawat butil. Wala na siyang ibang hiniling, hindi sinubukang magsalita, gumawa lang siya ng mahiyaing kilos na may pasasalamat. Ngunit hindi tumigil doon si Otavio. Pumunta siya sa kusina, naghanda ng bag na may sariwang tinapay, ilang prutas, juice, at sinundan ng dalaga. Sa bangketa, naabutan niya si Leah nang mahinahon ang mga hakbang. Inabot niya sa kanya ang bag at simpleng sinabi, "Dalhin mo sa nanay mo." Ito ay isa sa mga kilos na hindi nangangailangan ng palakpakan dahil sila ay ipinanganak mula sa kaluluwa. Agawa ng kabaitan puro, isa tahimik na tulong. Walang spotlight, presensya lang. At si Leah na hindi pa rin nakangiti ay tinanggap ang regalo na parang may hawak na sagrado. Pagkatapos ay gumawa si Otavio ng isang bagay na kakaunti ang gagawin. Sinundan niya ang dalaga mula sa malayo, nag-usisa, oo, ngunit nag-aalala rin. Tahimik siyang naglakad sa mga kalye, parang may bit-bit na mas mabigat kaysa sa mga bag. At ang nahanap niya sa dulo ng paglalakbay ay mas nakakaantig. Isang makeshift shack ang nanghihinang nag-iisang ina at ang katahimikan ng kahirapan na sinasabi ang lahat ng walang sinasabi. Nang makita niyang pumasok si Leah sa barong-barong at yakapin ang kanyang ina na may hawak na bag, naramdaman ni Otavio na may gumising sa loob niya. Ang simple ngunit matinding eksenang iyon ay nagbalik ng isang lumang, halos nakalimutang alaala ang tungkol sa isang maruming batang lalaki na nakaupo sa bangketa habang naka-cross arms ang kanyang gutom. Siya iyon. Nagbalik ang nakaraan na parang ipo-ipo, puno ng amoy, imahe at sakit. Nang gabing iyon, bumalik si Otavio sa restaurant sa ibang tao. Pumunta siya sa kanyang opisina, binuksan ang isang drawer at kinuha ang isang lumang litrato. Sa loob nito, isang batang lalaki na kamukha ni Leah, payat, pagod, sa tabi ng isang nakangiting matandang kusinero. Nagsalita ang imahe. Doon nagsimula ang lahat, isang kilos ng pagkain at pakikiramay na nagpanatiling buhay sa kanya. At ngayon, naulit ang pag-ikot. Ang pagbabago ng buhay na siya ay nabuhay ay hindi nagmula sa pera, ngunit mula sa akilos ng pagmamahal tahimik, taon na ang nakalipas. At nang makita niya si Leah at ang kanyang ina, si Marcia, sa nakalimutang lupain, alam niyang may pagkakataon siyang gawin iyon para sa isang tao. Higit pa sa pagpapakain, oras na para iligtas ang dignidad ng isang taong pagod na sa pagiging invisible. At hindi mo iyon matututuhan mula sa anumang libro. Kailangan mo lang itong isabuhay. Kinabukasan, bago pa man magbukas ang restaurant, gising na si Otavio.
Nagtabi siya ng 2 maiinit na lunchbox, isang bote ng tsaa, isang piraso ng tinapay at prutas. Maingat niyang inimpake ang lahat at tahimik na umalis sa mga natutulog na lansangan. Maingat niyang iniwan ang bag sa harap ng barong-barong, walang note, walang pirma. Ang pag-iingat lamang ang nagsalita ng mas malakas. At kaya nagsimula ang isang hindi nakikita ngunit makapangyarihang gawain. Araw-araw, napakaaga, dadaan siya sa parehong lugar, nag-iiwan ng pagkain, damit, kahit gamot. Lahat ay may pag-iingat at paghuhusga. Hindi siya kumatok sa pinto, hindi niya inaasahan ang pasasalamat. Ito ang pinakapurotahimik na tulong, yung nag-transform ng walang fanfare, yung magpalit ng destinasyon sa detalye, sa hindi nakikita. Hindi alam ni Lia at Marcia kung sino ang nagiiwan ng mga regalo, ngunit nagsimula silang maghintay. Unti-unting nanumbalik ang lakas ng kanilang ina. Nagkaroon ng kulay ang dalaga. Ang cycle ng pagkakaisa kumilos nang hindi nangangailangan ng kamera o headline. At si Otavio, sa kanyang tahimik na paraan, ay pinananatiling buhay ang minsang ibinigay sa kanya, isang pagkakataon upang magsimulang muli, dinidilig ng may paggalang at presensya, tulad ng lahat gawa ng kabaitan dapat ay. Pagkatapos ng mga araw ng pagmamasid mula sa malayo, nagpasya si Otavio na gawin ito ng isang hakbang pa. Sumulat siya ng sulat kamay na tala at inilagay ito sa bag ng pagkain. Ngayon gusto kitang imbitahan ulit mag-lunch. Kayo ng nanay mo. No exchange, no shame, just come. Pinirmahan niya ang pangalan at address ng restaurant. Ito ay higit pa sa isang imbitasyon. Ito ay isang pagbubukas ng pinto, isang pangako ng pagtanggap. Sa 1:00 p.m., matalas, dumating si Lia nang magkahawak kamay si Marcia. Ang batang babae ay may matulungin at matatag na mga mata. Ang kanyang ina ay insecure, ngunit maayos ang ayos na may malinis na damit at maingat na kolorete. Sinalubong sila ni Otavio ng isang magiliw na kilos, isang pigil ng ngiti at isang lugar sa hapag. Inihain niya ang tanghalian sa araw na iyon ng may pag-iingat, walang awa doon. Meron pakikiramay, paggalang, pagkain at pakikiramay. Habang kumakain, kakaunti ang pagsasalita ni Otavio. Ngunit nang matapos siya, tumingin siya kay Marcia at ibinahagi ang sarili niyang kwento. Lumaki din ako sa kalye at nakaligtas ako dahil may nagbigay sa akin ng plato nang hindi nagtatanong. Pagkatapos ay inalok niya siya ng isang formal na trabaho na may pinirmahang kontrata sa trabaho at mga voucher sa transportasyon. Para kay Lia, ipinangako niya ang paaralan. Ito ang simula ng isang bagong bagay, isang tunay kilos ng pagmamahal. Nagsimulang magtrabaho si Marcia ng sumunod na linggo. Binigyan siya ng simpleng uniforme, gabay ng pasyente at, sa unang pagkakataon, isang lugar kung saan hindi siya huhusgahan. Nanginginig pa rin siya sa takot, nagkamali at labis na humingi ng tawad, pero walang sumigaw sa kanya. Unti-unti, napagtanto niya na higit pa sa trabaho ang para sa kanya, may lugar kung saan pagliligtas ng dignidad dito ay totoo. Si Lia naman ay nakatanggap ng mga bagong school supplies, isang asul na backpack at isang blankong notebook na puno ng mga pangako. Nakaupo siya sa sulok ng kusina, nagdo-drawing habang hinihintay niyang ma-finalize ang registration niya. Nang sa wakas ay nagsimula siyang mag-aral, sinuot niya ang kanyang uniforme ng may pagmamalaki. May kumislap sa kanyang mga mata na nagsasabing, "Ngayon ay umiiral na ako." Ito ay higit pa sa pag-aaral, ito ay pagbabago ng buhay. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang tumira ang mag-ina sa isang maliit na silid na inuupahan na may sweldo ni Marcia. Maliit, ngunit malinis, ligtas. Sa unang pagkakataon, nagkaroon sila ng sarili nilang kama. Si Otavio ay hindi kailanman nagsalita tungkol sa kanyang ginawa. Hindi siya nagyabang, hindi siya humingi ng pagkilala. Para sa kanya, royal generosity hindi kailangan ng audience. At sa kaibuturan ko, alam ng lahat sa restaurant, may isang bagay na nagbago magpakailanman. Si Otavio, nang walang patok
ay nag-set up ng isang istante malapit sa cash register. Naglagay siya ng tinapay, prutas at mga lunchbox noong araw bago doon. Lahat ay nakabalot ng maayos. Isang sulat kamay na tala ang nabasa. Kung gutom ka at nahihiya kang magtanong, dalhin mo dito. Walang manghuhusga sa iyo. Ito ay isa pang maingat ngunit makapangyarihang aksyon. Isang espasyo kung saan pagkain nakatagpo ng habag at ang paggalang ay nauna sa anumang mga patakaran. Ang ilang mga empleyado ay nagulat, ang iba ay nagtanong kung ito ay makakaakit ng masyadong maraming tao. Mahinahong tumugon si Otavio, kung nakakaakit ito ng mga nagugutom na tao, iyon mismo ang dapat nitong maakit. Ang restaurant ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ay naging isang punto ng suporta. Isang lugar kung saan pagkakaisa ito ay hindi isang pagbubukod, ngunit isang kultura. At kung saan ang katahimikan ay nagsabi ng higit pa sa mga rehearsed speeches. Ang pinaka-curious na bagay, hindi kailanman nagsalita si Otavio tungkol sa kanyang ginawa. Kapag may nagtanong tungkol kay Marcia at Leah, sasabihin lang niya, dito siya nagtatrabaho, nag-aaral ang anak niya, yun lang. Pero binigay ng mga mata niya ang lahat. Ang restaurant ay unti-unting umangkop sa pilosopiyang ito. Nagsimulang magtanong ang mga empleyado tungkol sa kanilang mga kasamahan. Ang mga customer ay nagsimulang maingat na magbigay ng mga damit, gawa ng kabaitan naging nakakahawa. Isang gabi ng malakas na ulan, habang isinasara ni Otavio ang restaurant, nakita ni Otavio ang isang batang lalaki na tumatawid sa kalsada na may dalang bag sa kanyang likod, sinusubukang protektahan ang kanyang sarili mula sa tubig. Siya ay dapat na mga 10 taong gulang na may mga suot na damit at isang kahina-hinalang hitsura. Isang salamin ng parehong babaeng kalyena, isang araw ay pumasok doon na gutom at matapang. Walang iniisip, naghanda si Otavio ng isang pakete na may tinapay at prutas at tumawid sa kalsada. Hindi siya hindi nagtanong o nagtanong man lang ng pangalan. Inabot na lang niya ang bag, tumango at bumalik sa restaurant. Tumakbo ang bata na nakadikit sa dibdib ang pakete parang may dalang ginto. Si Leah na nakakita ng eksena ay bumulong. Kapareho niya ang hitsura ko. At sa pangungusap na iyon, ang susi sa lahat, ang siklo ng empatya ay nagsimula muli. Alam ni Otavio, ang nagsimula sa isang plato ng pagkain ay naging mas malaki. Ang pagtulong sa isang tao ay hindi nagbabago sa mundo, ngunit binabago nito ang mundo, ang mga ito tao. At sapat na iyon, kapag nakita natin ang hindi nakikita ng iba, gumagawa tayo ng mga tulay. At kung minsan, ang mga tulay na iyon ang nagliligtas sa atin. Ang restaurant ay simbolo na ngayon ng isang bagay na bihirang paggalang na walang hinihingi, habag na walang panoorin, pagbabago ng buhay na may katahimikan at katotohanan. Lumipas ang oras, ngunit may isang bagay na nanatili sa hangin. Ang restaurant na iyon ay hindi kailanman magiging pareho. Sina Otavio, Marcia at Leah ay hindi gumawa ng mga headline at hindi rin nila kailangan. Ang tunay pagbabago ng destinasyon hindi nangangailangan ng isang yugto, tanging presensya. At sa araw-araw, tahimik na presensya, isang bagong kwento ang lumitaw, gawa sa pagkakaisa, paggalang at maliliit na aksyon na, magkasama, nagbabago ng buhay. Sa paaralan, lumiwanag si Leah. Nakakuha siya ng matataas na marka, nakatanggap ng papuri mula sa kanyang guro at sa isang bookmark na ibinigay sa kanya ni Otavio, nangako siya. Balang araw, isusulat ko ang aking kwento at ang kwento ng aking ina. Si Marcia, na ngayon ay mas kumpiyansa, ay lumakad ng matatag, inayos ang mga kubyertos at ngumiti sa kanyang mga mata. Ang nagsimula bilang isang simpleng plato ng pagkain ay naging batayan para muling itayo ang lahat, pagpapahalaga sa sarili, gawain, pag-asa. At si Otavio, ganun pa rin siya, tahimik, matatag, naka-apron, pero nangungusap ang mga mata niya. Alam niyang may nagawa siyang mahusay kahit na sa katahimikan.
Mga kwentong nakakaantig sa puso, hindi nila kailangan ng soundtrack o palakpakan. Kailangan nila ng katotohanan. At sa huli, marahil ang pinakadakilang aral ay ito, hindi ito tungkol sa kung gaano kalaki ang ibinibigay mo, ngunit tungkol sa kung paano mo nakikita ang hindi gustong makita ng iba. Paano kung ikaw yon, kung nakakita ka ng gutom na bata na humihiling na maghugas ng pinggan kapalit ng pagkain? Ano ang gagawin mo? Ang totoo, hindi natin palaging mababago ang buong mundo, ngunit maaari nating baguhin ang mundo ng isang tao. At kung minsan, ito lang ang kailangan ng taong iyon, makita, marinig, tanggapin ng may dignidad. Marahil ay wala kang restaurant tulad ng Otavio, ngunit mayroon kang mga pagpipilian araw-araw. Maaari mong bigyang pansin ang mga karaniwang hindi pinapansin. Maaari kang makipag-ugnayan nang hindi umaasa ng gantimpala. Maaari kang magsanay tahimik na tulong, ang maingat na pagkakaisa, a royal generosity, dahil sa kaibuturan, iyon ang nagbabago. Hindi kung ano ang mayroon ka, ngunit kung ano ang pinili mong ibahagi sa iyong puso. Ngayon sabihin sa akin, ano ang gagawin mo sa sitwasyong ito? Nakaranas ka na ba ng katulad? Iwanan ang iyong komento sa ibaba, sabihin kung saang lungsod ka nanonood at ibahagi ang video na ito sa isang taong naniniwala sa kapangyarihan ng empatiya. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para wala kang ma-miss sa ating mga kwentong nakakaantig sa puso. Ang susunod ay maaaring ang pinakakailangan mong marinig. See you soon!